Ang bawat hakbang ni Dominic Miller sa marble floor ng NAIA Terminal 1 ay tila tunog ng isang paparating na gulo. Nakasuot siya ng charcoal gray suit. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng winter sa Toronto. At ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. 3 taon na nakalipas mula nang huli siyang tumapak sa Pilipinas, noong panahong durog ang kanyang puso. Walang pera. At pinagtaksila ng babaeng inakala niyang kanyang habang buhay. Ngayon, hindi na siya ang kawawang banyaga na naninlang sa pag-ibig. Siya na ang CEO ng Miller Global Company. At narito siya para sa isang bagay lang. Ang bawiin ng bawat sentimo, bawat ari-arian, at bawat dignidad na kinamkam sa kanya ni Michelle. Sir, the car is ready. We are heading straight to the resort in Batangas. Wika ng kanyang assistant na si Leo. Good. Tipid na sagot ni Dominic. Siguraduhin mong hindi niya alam na darating ako. I want to see the look on her face when she realizes her empire is built on my stolen millions. Samantala, sa isang marangyang beach resort sa Nasugbu, abala si Michelle Reyes sa pag-aasikaso ng kanyang mga panauhin. Napakaganda niya sa kanyang white linen dress. Tila isang reyna na nagmamay-ari ng mundo. Ang William Michelle ang bunga ng kanyang pagsisikap. O iyon ang alam ng lahat. Walang nakakaalam na ang puhunan ng resort na ito ay galing sa bank account ng isang lalaking iniwan niya sa ere. 3 taon na ang nakakaraan. Ma'am Michelle, may VIP guest daw po na darating. Hindi nagbigay ng pangalan pero binayaran na ang buong penthouse suite para sa isang buwan. Ulat ng kanyang manager. Kumunot noon ni Michelle. Isang buwan? Siguraduhin niyo na maayos ang lahat. Ayaw ko ng palpak. Habang naglalakad si Michelle papunta sa lobby, biglang umihip ang malakas na hangin. Tila isang babala. Pagpasok niya sa pintuan, isang pamilyar na bango ang nang mamahaling perfume ang humalik sa kanyang ilong. Isang bango na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng lobby, nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sunglasses. Long time no see, Michelle. Ang malamig na boses ni Dominic ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nabitawan ni Michelle ang hawak niyang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Gaya ng pagkagambal sa kanyang muka. Dominic? Anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Dominic, isang ngising walang bahid ng pagmamahal. I'm here to audit my investment, Michelle. Ang balita ko, lumago ang pera ko rito. I'm here to take it all back. To the last centavo. Lumapit si Dominic hanggang sa maramdaman ni Michelle ang init ng hininga nito. Did you really think I'd just let you walk away with 50 million pesos? The vacation is over, Michelle. Welcome to your nightmare. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Michelle, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa multo na nakaraan na akala niya ay nabaon na niya sa limot. Hindi nakatulog na maayos si Michelle. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang suite sa Villa Michelle ay tila boses ni Dominic na naniningil. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may dalang mga briefcases ang sumalubong sa kanya sa opisina. Good morning, Mrs. Reyes. Miss Reyes, I am attorney Salazar representing Mr. Dominic Miller. Bungat ng isang matandang abogado na may seryosong mukha. Naparito kami para iserve ang notice of freeze order at petition for reservistship para sa lahat ng ari-arian ng Villa Michelle. Nabitawan ni Michelle ang kanyang tasa ng kape. Ang mainit na kape ay humalik sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pinaghirapan ko ang resort na ito. Correction, Michelle. Isang baritono at malamig na boses ang sumabat mula sa pintuan. Naroon si Dominic. Nakasandal sa hamba. Hawak ang isang baso ng apple juice. Pinaghirapan ko ang perang ipinambayad mo rito. I have the bank trails. The wire transfers from 5 years ago. And the proof of embezzlement. In the eyes of the law, I own every grain of sand in this resort. Lumapit si Dominic kay Michelle. Ang presensya nito ay tila isang adino na lumalamon sa liwanag ng silid. I'm giving you 48 hours to vacate the premises or you can stay as a mere employee. Choice is yours. Napakasama mo, Dominic. Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Michelle, puno ng pait ang boses. Dahil tinuruan mo ako, Michelle. Tinuruan mo akong walang halaga ang tiwala. Sagot ni Dominic bago tumalikod at lumabas.
Habang nagkakagulo sa opisina, isang maliit na bata ang tumatakbo sa garden ng resort. Ang bata ay may mapuputing balat, matangos na ilong, at kulay tsokolate na mga mata. Mga matang kamukhang kamukha ng kay Dominic. Mama! Mama! Tawag ng 3 taong gulang na si Gabriel habang papasok sa backdoor ng opisina. Mabilis na napatayo si Michelle at tinarang ang anak bago pa ito makita ng mga tauhan ni Dominic. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyayakap ang bata. Gabriel, baby, di ba sabi ni Mama huwag kang lalabas ng kwarto kapag may mga bisita? But Mama, I saw a tall man. He looks like the man in your old photo. Inosenteng sabi ni Gabriel. Nanigas ang buong katawan ni Michelle. Iyon ang lihim na pilit niyang itinago sa loob ng 3 taon. Hindi niya iniwan si Dominic dahil sa pera. Iniwan niya ito dahil sa banta ng pamilya ni Dominic sa Canada. Natatapusan siya at anak niya. Kung hindi siya lalayo, kinuha niya ang pera, hindi para magpakasaya, kundi para itago at protektahan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa labas ng pinto, napatigil si Dominic. May narinig siyang boses ng bata. Isang pamilyar na kurot sa puso ang naramdaman niya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Huwag kang magpadala, Dominic. Tactics lang niya yan. Pulong niya sa sarili. Ngunit nang lumingon siya at nakita ang isang maliit na tsinelas na naiwan sa hallway, tila tumigil ang mundo ni Dominic. Isang tsinelas na may tatak na Maple Leaf, ang simbolo ng kanyang bansang Canada. Ang sikat ng araw sa tabing dagat ay tila mapandan lang. Habang abala mga abogado sa loob ng opisina, nakatakas ang maliit na si Gabriel mula sa yaya nito. Bit-bit ang kanyang paboritong laroang helicopter. Tumakbo ang bata patungo sa infinity pool kung saan nakatayo si Dominic habang seryosong may kausap sa telepono. I don't care about the cost, Leo. I want the deed of sale under my name by Friday. Matigas na utos ni Dominic, ngunit natigil ang kanyang pagsasalita na makaramdam siya ng isang maliit na kalabit sa kanyang hita. Pagbaba ng kanyang tingin, bumungad ang isang batang lalaki na may makulong ngunit malambot na buhok. Ang mga mata nito ay kasing talas ng sa kanya at ang tila ukit ng labi nito ay parang salamin ng sarili niyang muka noong bata pa siya. Hello, mister. Can you help me fix my toy? The propeller won't spin. Inosenteng tanong ni Gabriel sa Ingles. Ang accent nito ay may halong Pinoy, pero malinaw ang bawat salita. Parang may kuryenteng gumapang sa dibdib ni Dominic. Si Dominic, na kilalang walang awa sa negosyo, ay dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang bata. Let me see it, kid. Malumanay niyang sabi. Sa isang iglap, tila nakalimutan niya ang kanyang galit. Inayos niya ang maliit na screw ng laruan. There, it's ready for takeoff. Wow, you're like a superhero. What's your name, mister? Masayang tanong ni Gabriel. I'm Dominic. And you? I'm Gabriel. Gabriel, anak! Isang histerikong sigaw ang pumutol sa usapan. Humahangos si Michelle. Maputla ang mukha at halos mawalan ng hininga. Agad niyang hinablot ang anak at itinago sa kanyang likuran. Tila ba isang leon na nagpaprotekta sa kanyang kuting laban sa isang mangangaso. Napatayo si Dominic. Muling bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Is he yours, son, Michelle? Oo. Anak ko siya, sa asawa ko. Pagsisinungaling ni Michelle, bagamat nanginginig ang kanyang boses, kumunot ang noon ni Dominic. May kung anong karot siyang naramdaman sa ideyang may ibang lalaki na si Michelle. Funny, he doesn't look like any husband. He looks familiar. Humakbang si Dominic palapit. Sapat na para maamoy ni Michelle ang pamilyar na bango nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad pero ngayon ay nagdadala ng panganib. Huwag kang lalapit sa anak ko, Dominic. Nakuha mo na ang resort. Nakuha mo na ang pera. Iwan mo na kami. Pagmamakaawa ni Michelle, ang mga mata ay nagbabadyang muling lumuha. Ngumisi ng mapait si Dominic. Nakuha ko na ang lahat? No, Michelle. Hindi pa tayo nagsisimula. But tell me, bakit takot na takot ka makilala ko ang batang ito? May itinatago ka ba na mas mahal pa sa 50 milyon? Bago pa makasagot si Michelle, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Dominic. Don't make my mama cry, Mr. Dominic. She's a good person. Natigilan si Dominic. Ang haplos ng maliit na kamay ni Gabriel ay tila tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Tumingin siya kay Michelle. Puno ng hinala at nagbabagang emosyon. We're not done, Michelle. Tomorrow, I want you to give a full tour of my property at isama mga bata. I want to get to know him. Umalis si Dominic na may mabigat na hakbang.
Habang si Michelle ay napaupo sa buhanginan, yakap-yakap ang anak na siyang tanging kayamanan niya na hindi pwedeng mabawi ng kahit sinong bilyonaryo. Ang almusal sa mansyon ng resort ay binalot ng nakabibinging katahimikan maliban sa tunog ng kobyertos ni Gabriel. Nakaupo si Dominic sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Michelle na tila balisang-balisa sa pag-aasikaso sa anak. I ordered pancakes for everyone, but I noticed something. Panimula ni Dominic habang tinitingnan ang plato ni Gabriel. Ang bata ay seryosong hinihiwalay ang bawat peraso ng blueberries sa kanyang pancake bago ito lagyan ng napakaraming syrup. Eksakto ang gawin ni Dominic noong bata pa siya. Kahit ang paghawak ng tinidor, ang bahagyang pagniwi kapag hindi makuha ang tamang hiwa ay tila replika ng mga kilos ni Dominic. Ayaw niya ng blueberries? Tanong ni Dominic. Ang boses ay may halong kuryosidad. Allergic siya, Dominic. Makati sa lalamunan niya. Mabilis na sagot ni Michelle. Natigilan si Dominic. Allergic din ako sa blueberries, Michelle. Severe allergy. At ang pagkakaalam ko, hindi ito common, kundi namamana ito. Nag-iwas ang tingin si Michelle. Nagkataon lang siguro. Maraming tao ang may allergy sa mundo. Upang maiba ang usapan, binigyan ni Michelle si Gabriel ng isang basong gatas. Ngunit bago pa makainom ang bata, kinuha ni Dominic ang pitsyal ng tubig at sinalina ng sariling baso. Napansin niya ang isang kakaibang balat, birthmark, sa kanang braso ni Gabriel. Isang hugis bituin na marka na eksaktong nasa pwesto rin ng sarili niyang balat sa braso. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dominic. Binitawan niya ang baso na medyo malakas kaya tumunog ito sa lamesa. Michelle, kailan uli ang birthday ni Gabriel? Tanong ni Dominic. Mas seryoso ang tono ngayon. December 15, sagot ni Michelle, pero naginginig ang kanyang labi. Nagsimulang mag-compute si Dominic sa kanyang isip. 3 taon na ang nakalipas. Kung December ang birthday ni Gabriel, ibig sabihin na buo ang bata noong March. Ang huling buwan na magkasama sila bago siya biglang iniwan ni Michelle nang walang paalam. That's 9 months after I left Canada to follow you here, right? Right before you disappeared. Pulong ni Dominic. Tumayo siya at lumapit kay Michelle. Hinawakan ang braso nito na mahigpit, pero may pag-iingat. Sino ang ama ni Gabriel? Michelle? Huwag kang magsisinungaling sa akin. I swear, if I find out you're hiding the truth, hindi lang resort na ito kukunin ko sa'yo. Dominic, nasasaktan ako. Giit ni Michelle. Pilit ko makawala. Mas masakit ang maloko, Michelle. 3 taon ako nagdusa. 3 taon ako nagtrabaho para lang makabangon dahil iniwan mo akong butas ang bulsa at wasak ang puso. Sigaw ni Dominic, dahilan para mapatingin ang bata sa kanila. Mr. Dominic, please don't hurt my mama. Palungkot na sabi ni Gabriel. Ang mga mata ng bata ay nagsisimulang magtubig. Agad na lumambot ang anyo ni Dominic. Binitawan niya si Michelle at huminga na malalim. Tumingin siya sa bata. At sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nakita niya kundi ang sarili niyang mga mata na humihingi ng kalinga. I'm sorry, Gabriel. I'm just talking to your mom. Pagsisinungaling ni Dominic, bago mabilis na lumabas ng silid, tinawagan niya si Leo sa labas. Leo, I need a DNA test. Get me a sample from the boy's toothbrush or a strand of hair. Ngayon din. Habang mahimbing ang tulog ni Gabriel, palihim na pumasok si Leo sa silid ng bata upang kuhanin ng isang hibla ng buhok sa una nito. Sa labas, ang langit ay tila nagbabanta. Ang dati payapang dagat sa Batangas ay nagsisimulang maggitngit. Pagbaba ni Leo, iniabot niya ang maliit na plastic bag kay Dominic. Sir, naipadala ko na ang sample sa lab sa Manila. We'll have the results in 24 hours. Ulat ni Leo bago mabilis na lumikas dahil sa papalapit na bagyo. Maya-maya pa, bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang kuryente sa buong resort ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Dominic ang mahinang boses mula sa beranda. Michelle, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dominic. Gamit ang flashlight ng kanyang phone, nakita niya si Michelle na nakasandal sa pader. Nanginginig at basang-basa dahil sa talsik ng ulan. Takot si Michelle sa kulog, isang bagay na alam ni Dominic mula pa noong nasa Canada sila. Noon, sapat na ang isang yakap niya para kumalma ito. Pero ngayon, may pader na sa pagitan nila. Ang kuryente, ang dilim, utal, nasaad ni Michelle. Hindi natiis ni Dominic ang makita nagdurusa ang babaeng minahal niya ng sobra.
Inalis niya ang kanyang jacket at ibinalot ito sa balikat ni Michelle bago ito inakay papasok sa suite niya. Ang tanging silid na may backup generator na gumagana. Uminom ka muna. Abot ni Dominic ng baso ng tubig. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagkadikit at tila may kuryenteng gumuhit sa kanilang mga balat. Isang pamilyar na kilig na pilit na lang itinatanggi. Bakit mo pa ako tinutulungan, Dominic? Di ba galit ka sa akin? Di ba gusto mo akong sirain? Tanong ni Michelle habang nakatingin sa mga mata ni Dominic. Galit ako, Michelle. Galit na galit. Pag-amin ni Dominic, ang boses ay paos at puno ng emosyon. Pero hindi ko kaya makitang nahihirapan ka. I hate that I still care. Tell me, Michelle, bakit ka umalis? Bakit mo ninakaw ang pera ko at biglang naglaho? Hindi na nakapagpigil si Michelle. Ang lahat ng bigat sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay bumuhos kasabay ng ulan. Hindi ko ninakaw ang pera mo para sa sarili ko, Dominic. Ang pamilya mo, ang lolo mo, binantaan nila ang buhay mo at ang buhay na dinadala ko. Sabi nila, sisirain nila ang career mo sa Canada kung hindi ako aalis. Kinuha ko ang pera dahil yun lang ang tanging paraan para mabuhay kami ni Gabriel sa Pilipinas nang malayo sa kanila. Nagulat si Dominic. Napasandal siya sa mesa. What? My grandfather? Oo. Akala mo ba madali sa akin? Araw-araw kitang hinahanap sa mukha ng anak mo, Dominic. Araw-araw ako nagtatago sa takot na mahanap tayo ng pamilya mo. Humihikbing sigaw ni Michelle. Sa gitna ng ulan, tumunog ang phone ni Dominic. Isang email mula sa DNA laboratory. Nanginginig ang kamay ni Dominic habang binubuksan ang attachment. Probability of paternity, 99.99%. Nabitawan ni Dominic ang kanyang phone. Tumingin siya kay Michelle na basang-basa ng luha. Hindi na siya nakapag-isip. Hindi lang niya si Michelle at tinalikan ito ng puno ng pait, pangungulila at pag-ibig. Isang halik na sumisigaw ng 3 taong pagkakalayo. Anak ko siya, Michelle. Anak ko si Gabriel. Pulong ni Dominic sa pagitan ng kanilang mga labi. Ang liwanag ng umaga pagkatapos ng bagyo ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Dominic, ito ay hudyat ng isang mas malaking gulo. Nakatayo siya sa veranda habang pinapanood si Gabriel na masaya naglalaro sa dalampasigan. Ngayon, hindi na lang bata ang tingin niya rito, kundi ang sarili niyang dugo, ang kanyang tagapagmana. Sir, tumatawag ang legal team sa Canada. Tinatanong nila kung itutuloy ang pag-sequester sa mga bank accounts ni Miss Reyes. Pulong ni Leo na kakarating lang. Tumingin na matalim si Dominic sa kanyang assistant. Drop everything. Leo, I want all the lawsuits withdrawn. Ngayon din. Pero sir, ang investment nyo. Hindi pera ang nawala sa akin, Leo. 3 taong buhay ng anak ko ninakaw sa akin. Putol ni Dominic. At siguruhin walang makakarating na balita sa lolo ko. If he finds out about Gabriel, he will do everything to take him away from Michelle. Pumasok si Dominic sa loob ng suite at dinatnan si Michelle na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Namumugto ang mga mata. Saan ka pupunta? Tanong ni Dominic. Hinawakan ang kamay ni Michelle para patigilin ito. Aalis na kami, Dominic. Ibibigay ko na ang resort sa'yo. Wag mo lang kaming ipakulong. Wag mo lang kuhanin si Gabriel sa akin. Humihikbing sagot ni Michelle. Hinikit ni Dominic si Michelle sa isang mahigpit na yakap. Michelle, I'm sorry. I'm so sorry for everything I said. Hindi ko kayo palaliyasin. This resort stays yours. Ang totoo, gagawin nating joint property ito. Napatitig si Michelle sa kanya. Tila hindi makapaniwala. Bakit? Akala ko ba? Nalaman ko na ang totoo. I know about my grandfather's threats. Seryosong sabi ni Dominic. He manipulated us both. Pero hindi na ako ang dating Dominic na sunod-sunurin sa pamilya Miller. I am a father now, Michelle, and I will protect you and Gabriel with everything I have. Saglit na namayani ang kilig. At emosyon nang haplusin ni Dominic ang mukha ni Michelle. Akmang maghahalikan silang muli nang biglang tumunog ang video call sa laptop ni Dominic. Nanigas ang buong katawan ni Dominic. Ang tumatawag ay si Franco Miller, ang kanyang lolo na siyang chairman ng Miller Global Company sa Canada. Dominic, balita ko ay nahanap mo na ang babaeng nagnakaw sa atin. Boses ng matanda na puno ng autoridad ang boses. Bakit balita ko ay pinapatigil mo ang mga kaso? Don't tell me. Nahulog ka na naman sa bitag ng babae na yan? Lalong humigpit ang hawak ni Dominic sa kamay ni Michelle. Tumingin siya sa screen ng walang takot.
I found more than just a thief, grandfather. I found my family, and if you try to touch them again, I will burn the Miller Empire to the ground myself. Bago pa makasagot ang matanda, pinatay ni Dominic ang tawag. Alam niyang deklarasyon nito ng gera. Dominic, anong ginawa mo? Mapapahamak ka! Takot na sabi ni Michelle. Hayaan mo sila, Michelle. Ngayong alam ko na totoo, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Paninigurado ni Dominic, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam niyang kailangan nilang maganda. Ang mga Miller ay hindi basta-basta sumusuko. 3 araw matapos ang paghamon ni Dominic sa kanyang lolo, isang helicopter ang lumapag sa pribadong helipad ng resort. Hindi ito si Leo ang mga investor mula sa Manila. Mula sa sasakyan, lumabas ang isang matandang babae na may suot na mamahaling trench coat at salamin, si Victoria Miller, ang lola ni Dominic at ang Iron Lady ng kanilang pamilya, kasama ang mga security at international lawyers. Dominic, you've grown soft in this tropical heat, bungad ni Victoria habang naglalakad sa labi ng Villa Michelle. The board is furious. Your grandfather is furious. We are here to fix your mess. Hindi ito mess, grandmother. Ito ang pamilya ko. Matigas na sagot ni Dominic habang nakatayo sa harap ni Michelle at Gabriel na tila isang pader. Hindi pinansin ni Victoria ang sinabi ni Dominic. Sa halip, lumingon siya sa kanyang head lawyer. Serve the papers. Inabot ng abogado ang isang makapal na folder kay Michelle. Ms. Reyes, this is a petition for sole custody and an international travel ban for the minor, Gabriel Miller Reyes. We have filed cases of unfit motherhood and financial instability against you in the Canadian and Philippine courts. Nanghina ang mga tuhod ni Michelle. Anong unfit? Ako nagpalaki sa kanya. Ako nagpakain, nag-alaga at nagprotekta sa kanya habang wala kayo. With stolen money, panguuyam ni Victoria, ginamit mo ang pera ng mga Miller para itago ang tagapagmana ng aming kumpanya. In the eyes of the law, you are a kidnapper, not a mother. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Dominic at kinuha ang mga papel. Pinunit niya ito sa harap ng kanyang lola. Huwag niyo siyang takutin. I have already legally acknowledged Gabriel as my son. He is a Miller, yes, but he is also a Reyes, and I am his father. I have the right to decide where he stays. Then, you leave us no choice, Dominic. Banta ni Victoria. If you stay with her, we will strip you of your CEO title, freeze your personal assets, and leave you with nothing. Mapapakain mo ba sila kung maging pulubi ka? Tumingin si Dominic kay Michelle. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang tapang. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Dominic at humarap kay Victoria. Makinig kayo sa akin. Panimula ni Michelle sa wikang Ingles, direkta at walang takot. Maaring mayaman kayo, pero hindi niyo kilala ang dugong nananalaytay sa anak ko. Si Gabriel ay lumaki sa pagmamahal, hindi sa ginto. Kung kailangang ubusin ko ang huling sentimo ko sa mga abogado para lang hindi niyo siya makuha, gagawin ko. Subukan niyo kaming galawin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang kayang gawin ng isang inang Pilipina. Humanga si Dominic sa tapang ni Michelle. Lumingon siya sa kanyang lola. You heard her. Take your lawyers and get out of my resort. From this day on, I am no longer part of Miller Global. I am Dominic Miller, a father and a partner to Michelle. Napaatras sa Victoria. Hindi makapaniwala sa revelasyong ito. Umalis sila, ngunit bago sumakay sa helicopter, nag-iwan sila ng babala. This isn't over. See you in the court, Dominic. Nang makaalis ang mga Miller, napayakap si Michelle kay Dominic. Dominic, mawawala ang lahat sa iyo dahil sa amin. No, Michelle. Bulong ni Dominic habang hinahalikan ng noo niya. Ngayon ko lang naramdaman na sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kayamanan. Maghanda tayo. Lalaban tayo na magkasama. Ang loob ng courtroom ay binalot ng tensyon. Sa kaliwa, nakaupo ang powerhouse legal team ng mga Miller, mga abogadong galing pa sa Canada at New York, suot ang kanilang mga mamahaling suite. Sa kanan, naroon si Michelle, kasama si Dominic at ang kanilang lokal na abogado. Your Honor, paniwala ng lead counsel ni Victoria Miller. We have evidence that Ms. Reyes obtained her initial capital through fraudulent transfers. A woman who builds a life on theft is unfit to raise the heir of the Miller fortune. We move for the immediate turnover of the child, Gabriel,
to his paternal grandparents. Bulungan ang buong korte. Tumingin si Dominic kay Michelle. Hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng lamesa. Alam nilang dehado sila sa aspeto ng pera at impluensya. Tumayo ang abogado ni Michelle. Your Honor, bago tayo magdesisyon sa unfitness ng aking kliyente, nais namin magpresenta ng isang kontra-ebidensya, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa karakter ng mga taong nagnanais kumuha sa bata. Inilabas ni Michelle ang isang lumang kupas na envelope. Sa loob nito ay mga dokumento mula sa yumaong accountant ni Franco Miller, ang lolo ni Dominic. Ano yan? Singhal ni Victoria mula sa kabilang panig. Ito, panimula ni Michelle. Ang boses ay matatag at malakas. Ay ang mga records ng companies na itinayo ni Franco Miller 30 taon na nakalilipas. Dito napatunayan na ang pundasyon ng Miller Global ay galing sa pag-iwas sa buwis at pagmamanipula ng stocks na naging sanhi ng pagkalugi ng libo-libong maliliit na investors sa Canada at bansa. Nanahimik ang buong salid, maging ang mga abogado ng mga Miller ay napatitig sa mga dokumento. Saan mo nakuha yan? Galit na tanong ni Victoria, bagamat bakas ang takot sa kanyang mga mata. Noong pinaalis niyo ako sa Canada, 3 taon na nakalipas. Hindi lang pera ang ibinigay sa akin ng tauhan niyo para manahimik ako. Paliwanag ni Michelle. Ang accountant ni Franco na si Mr. Henderson, na biktima rin ng inyong pamilya, ay ibinigay sa akin ng mga alas na ito bilang insurance. Sabi niya, darating ang araw na kakailanganin ko ito para protektahan ang sarili ko. At heto na, ang araw na iyon. Tumingin si Michelle ng diretso sa judge. Your Honor, kung pag-uusapan natin ang pagiging unfit, sino ang mas karapat-dapat? Ang isang inang nagsumikap protektahan ng anak o ang isang pamilyang binuo ang kanilang imperyo sa panlilinlang at panggigipit? Napatayo si Dominic, hindi para kumontra, kundi para suportahan si Michelle. I testify to the authenticity of these records, Your Honor. I have seen some of these signatures before. My grandfather has been hiding this for decades. If this goes public, Miller Global will collapse within 24 hours. Namutla si Victoria. Alam niyang talo na sila. Isang maling galaw at hindi lang si Gabriela mawawala, pati ang kanilang buong pangalan at yaman ay mabubura sa mapa ng negosyo. We would like to request a recess for a settlement. Mabilis na bawi ng abogado ng mga Miller. Sa labas ng courtroom, hinarap ni Dominic ang kanyang lola. Ito ang deal. I-withdraw niyo ang lahat ng kaso. Kilalanin niyo si Michelle bilang legal na ina at asawa ko sa harap ng publiko. At higit sa lahat, hindi niyo na kami guguluhin. Kung hindi, ang mga dokumentong ito ay mapupunta sa international press bukas ng umaga. Tinalikuran sila ni Victoria. Suko na sa laban. Sa wakas, ang mapagmahal na ina ay nagtagumpay gamit ang katotohanan. Matapos ang labanan sa korte, ang katahimikan sa Villa Michelle ay tila isang musika sa pandinig ni Dominic at Michelle. Wala na ang mga abogado nakasuot ng itim. Wala na ang mga banta ni Victoria. Ang tanging naririnig ay ang tawanan ni Gabriela habang hinahabol ang mga alon. Isang gabi, habang ang buwan ay kasing liwanag ng pag-asa, inanyayahan ni Dominic si Michelle sa isang dinner sa tabing dagat. Ang buong shoreline ay napaliligiran ng mga puting kandila at mga petals ng rosas. Dominic, ano ito? Sobrang enggrande naman yata para sa isang simpleng dinner. Biro ni Michelle, bagamat ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hinarap siya ni Dominic. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ang lamig sa mga mata ng bilyonaryo ay tuluyan ng natunaw. Napalitan ng isang apoy na tanging para kay Michelle lang. Michelle, 3 years ago, I let you go because I was weak. I let my family dictate my life. But standing in that courtroom, seeing how you fought for our son, I realized that you are the strongest person I know. Lumuhod si Dominic sa buhanginan. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang diamante na kasingningning ng mga bituin sa langit. Isang Canary Diamond na simbolo ng kanilang pagsisimula sa Canada. Michelle Reyes, you are the legal wife of my heart. I don't want to be just a business partner or a co-parent. I want to be your husband. Will you marry me? Will you let me spend the rest of my life making up for the 3 years we lost? Napaiyak si Michelle, hindi sa lungkot kundi sa labis na kaligayahan. Yes, Dominic. Yes. Isinuot ni Dominic ang singsing at binuhat si Michelle habang si Gabriel ay tumatakbo patungo sa kanila. Masayang nakikigulo sa yakap ng kanyang mga magulang.
Sa sandaling iyon, tila perpekto na ang lahat. Ang bilyonaryo at ang kanyang Pinay na ex ay muling nag-isa. Ngunit sa anino ng mga puno ng niyog, malayo sa liwanag ng mga kandila, isang lalaking nakahudi ang nanonood. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Michelle. Ang lalaking ito ay si Marco, ang kababata ni Michelle na matagal nang balitang namatay sa isang aksidente sa abroad. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nagselo si Dominic noon at ang lalaking may hawak ng isang katotohanang hindi alam ni Dominic. Nag-ring ang phone ni Marco. Nandito na ako. Nakita ko na sila. Akala pa nila ganoon lang kadali ang lahat? Hindi pa tayo tapos, Michelle. Hindi mo pwede makuha ang lahat habang ako ay nagdurusa sa dilim. Malamig ang titig ni Marco habang pinagmamasdan ang masayang pamilya. Ang simbahan sa Nasugbu ay napapalamutian ng mga sariwang white orchids at lilies. Ito ang araw na inakala ni Michelle na hindi na darating ang araw na magiging legal na asawa na siya ni Dominic Miller. Nakasuot siya ng isang mamahaling lace gown habang si Gabriel ay gwapong-gwapo sa kanyang maliit na tuxedo. Ngunit bago pa makakbang si Michelle patungo sa altar, isang lalaki ang humarang sa pintuan ng sakristi. Si Marco. Michelle. Akala mo ba ganoon lang kadali ang lahat? Pagkatapos mo akong iwan sa gitna ng gulo sa Canada, pakakasalan mo ang bilyonaryong ito? Ang boses ni Marco ay puno ng pait at desperasyon. May hawak siyang isang maliit na device, isang remote. Ito ang kabayaran sa pagtalikod mo sa akin. Sinira ng pamilya ni Dominic ang buhay ko. At ngayon, sisirain ko ang sa inyo. Lumabas si Dominic mula sa loob. Hinarang ang kanyang mag-ina. Marco, stop this. Kung pera ang kailangan mo ibibigay ko, wag mo lang saktan ng pamilya ko. Hindi pera ang gusto ko, Dominic. Gusto ko ang hustisya. Sigaw ni Marco. Dito na inamin ni Michelle ang huling piraso ng katotohanan. Dominic, si Marco ang tumulong sa akin na makatakas sa lolo mo noon. Siya ang nagsakripisyo para makauwi ako ng Pilipinas. Akala ko patay na siya dahil sa pagsabog sa warehouse. I'm sorry, Dominic. Hindi ko sinabi dahil ayaw ko nang balikan ng madilim na bahaging iyon. Hinarap ni Michelle si Marco. Direkta ang mga mata. Marco, salamat sa pagligtas sa amin ni Gabriel noon. Pero ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Kung papatayin mo kami ngayon, wala ka ring makukuha. Pero kung bibitawan mo yan, tutulungan ka ni Dominic na magsimula muli. Isang bagong buhay, malayo sa takot. Nanginginig ang kamay ni Marco. Tumingin siya kay Gabriel na nakakapit sa binti ni Dominic. Nakita niya ang isang pamilyang binuo ng pagmamahal, hindi ng utang na loob. Sa huli, pinitiwan ni Marco ang remote at napaluhod sa iyak. Agad siya kinuha ng mga security ni Dominic, hindi para saktan, kundi para dalhin sa ospital at bigyan ng tulong medikal. Makalipas ang isang oras. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga kaibigan, nagpalitan ng pangako sina Dominic at Michelle. I, Dominic Miller, take you, Michelle Reyes, as my wife. No more secrets, no more distances. My millions are nothing compared to the wealth of having you and Gabriel in my life. I, Michelle Reyes Miller, take you as my husband. Mula sa pagiging ex hanggang sa pagiging katuwang sa lahat ng laban, hinding-hindi na tayo paghihiwalayin ng kahit sinong Miller o ng kahit anong nakaraan. I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Isang matamis at madamdaming halik ang sumelyo sa kanilang pag-iibigan sa ilalim ng palakpakan ng lahat. Isang taon ang lumipas. Ang Villa Michelle ay hindi na lang isang resort, kundi isang foundation na rin para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at panggigipit. Si Dominic ay tuluyan ng bumitiw sa Miller Global at nagtayo ng sariling investment firm sa Pilipinas na nakatutok sa pagtulong sa mga lokal na negosyante. Habang naglalakad ang mag-asawa sa dalampasigan, kasama ang malusog na si Gabriel, isang sulat ang dumating mula sa Canada. Mula ito kay Victoria Miller. Dominic and Michelle, the board has been restructured. We have cleared the debts of those affected by Franco's past. Perhaps the Filipina was the investment we truly needed to save our family's soul. Be happy. Ngumiti si Dominic at inakbayan si Michelle habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang Canadian National na dating napunta sa Pilipinas para magkiganti ay ngayon ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang makasaysayang kasalan sa Nasugbu. Ang Villa Michelle
ay hindi na lamang isang marinyang resort. Naging simbolo na ito ng pag-asa. Itinatag ni na Dominic at Michelle ang The Miller Reyes Foundation. Sa main office ng resort, makikita si Dominic na hindi na nakasuot ng charcoal gray suit. Ngayon, mas komportable na siya sa kanyang white linen shirt at shorts. Iniwan na niya ang Miller Global sa Canada at nag-focus sa pagpapatakbo ng sarili niyang investment firm sa Manila na nakatuon sa ethical business practices. Daddy, look, I caught a crab! Sigaw ng 4 na taong gulang na si Gabriel habang tumatakbo mula sa dalampasigan, bitbit ang isang maliit na balde. Binuhat ni Dominic ang anak at hinalikan sa noo. Good job, Chomp! But remember, we have to let him go back to the ocean later, okay? Lumapit sa Michelle na ngayon ay mas lalong naging maganda at payapa ang aura. Hinawakan niya ang kamay ni Dominic habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sino ang mag-aakala, Dominic? Ang lalaking tumating dito para bawiin ang bawat sentimo niya ay siya pala magbibigay ng lahat para sa amin. Gumiti si Dominic at inakbayan ang asawa. Hindi ko nawala ang pera ko, Michelle. Ininvest ko lang ito sa tamang tao. And look at the returns. I have a beautiful wife, a brave son, and a peace of mind that billions of dollars could never buy. Habang naglalakad ang mag-asawa, pareho sa dalampasigan, bitbit ang kanilang mga tsinelas at magkahawak kamay. Isang bagay ang malinaw. Sa mundong puno ng ambisyon at pera, ang tanging currency na hindi nagbabago ang halaga ay ang pag-ibig at katotohanan. At yun ang pinatunayan ni na Dominic at Michelle. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.